Si Dante ay anak ni Sparda, ang legendary Demon Knight mula sa ibang dimensyon na nagtaksil sa sarili niyang lahi at tinalo ang Demon King para iligtas ang sangkatauhan. Pagkamatay ni Sparda, namana ni Dante ang lakas ng kanyang ama at naging pinakamalakas na hybrid Demon Knight swordsman, pero sa mata ng karamihan sa kanyang mga kaibigan at mga tao sa Earth, isa lang siyang parang siraulo at tamad. Samantala, sa pinakaloob ng Vatican City, 4 na armadong mercenary ang naglalakas loob na pasukin ang isang treasure vault para sa isang misyon. Gumamit sila ng mga eksplosibo at modernong teknolohiya laban sa mga gwardyang may sibat, at tulad ng inaasahan, mabilis nilang natalo ang mga ito. Pagpasok nila sa treasure vault, kinuha nila ang lahat ng mukhang mahalaga, pero hindi nila pinansin ang isang madilim at creepy-looking na bagay sa isang sulok. Biglang may dumating na lalaking may ulo ng kuneho, at sinabi niya sa kanila na malaki ang pagkakamali nila. Nag-ready sana silang barilin siya, pero sinabi ni Rabbit na siya ang nag-hire sa kanila para sa mission na ito. Lumapit siya sa madilim na bagay sa sulok at sinabi sa kanila na mga bato lang ang pinili nilang treasure habang iniwan naman nila ang tunay na mahalagang bagay. Binasag ni Rabbit ang glass casing at kinuha ang bagay na agad na naging isang napakalakas na espada sa kanyang kamay. Sinabi niya na ang espada ay dating pag-aari ng Demon Knight na si Sparda. Tinawanan pa niya ang irony na may ganitong klaseng impyernong sandata sa loob ng banal na Vatican City. Pero hindi interesado ang leader ng mga mercenary sa sinasabi niya at sinigawan siyang bayaran na lang sila. Sa isang iglap, biglang humarap si Rabbit at in-slice ang leeg ng leader gamit ang espada. Nagpaputok agad ang ibang mga mercenary pero na-deflect lahat ng Rabbit gamit ang swordplay niya, at pinatumba niya silang lahat ng mabilis. Pagkatapos noon, dumating ang mga gwardya ng Vatican at pinalibutan si Rabbit, pero masyado silang nagulat para gumalaw. Dito sinabi ni Rabbit na magsisimula na ang panahon ng mga demonyo. Pagkasabi niya nito, pinindot niya ang detonator na nagpapasabog sa buong silid at winasak ang buong lugar. Kasabay nito sa New York, isang babae ang naglalakad kasama ang kanyang anak sa 10 oras ng gabi nang mapansin niyang may kakaibang nangyayari sa paligid. Habang hinahanap niya ang nawawalang laruan ng anak sa isang madilim na alley, 3 demonyo ang lumitaw at umatake sa kanya. Napasigaw siya sa takot, at narinig ito ni Dante, isang demon hunter na dumadaan lang. Kaya agad siyang tumakbo papunta sa lugar at binaril ang mga demonyo gamit ang kanyang mga holy weapon. Nailigtas niya ang babae at ang anak nito, nagpasalamat ang babae sa kanya, pero sabi ni Dante, ginagawa lang niya ang trabaho niya. Nang tingnan ni Dante ang bata, napansin niyang isa rin itong high-level demon kaya agad niyang tinutukan ng baril, pero biglang hinampas siya ng babae sa ulo gamit ang bag niya at mabilis na tumakbo palayo kasama ang anak. Hinabol ni Dante ang babae, pero paglabas niya sa abalang kalsada, napagtanto niyang bigla na lang itong naglaho. Samantala, nagkakagulo na ang buong mundo matapos ang pambobomba sa Vatican City, lalo na dahil sa isang video clip kung saan makikita ang isang winged demon na lumalabas mula sa apoy at gumuhong gusali. Habang nagtatalo ang mga tao sa balita kung sino ang may kagagawa ng pag-atake, natuklasan ng mga matataas na opisyal ng gobyerno ng Amerika na ang tunay na kalaban nila ay mga demonyong terorista galing sa impyerno. Ang nangungunang theoretical physicist sa buong mundo ang personal na nagbigay ng report sa presidente at sa mga high-ranking officials, kung saan sinabi niya na parehong may pinagmulan ang mga tao at mga demonyo pero naghiwalay sila sa magkaibang parallel worlds. Ayon sa kanya, ang impyerno ay isang parallel world din, pero mas malupit at mapanganib kumpara sa Earth, at ang mga nilalang doon ay ubod ng bayolente at makapangyarihan. Ipinaliwanag ng siyentista na nagtatrabaho siya sa isang kumpanyang tinatawag na Darkcom na nag-aaral ng mga banta na lampas sa pangunawa ng tao. Ayon sa findings nila, may dimensional barrier na naghihiwalay sa Earth at sa impyerno, at minsan nagkakaroon ng aberya sa barrier na yun kaya nakakasingit ang maliliit na demonyo sa mundo, pero hindi nakakalusot ang mas malalaking demonyo. Biglang pumasok ang secretary dala ang video clip na nakuha mula sa isa sa mga mercenary. Sa video, makikita si Rabbit habang kinakausap ang mga mercenary tungkol sa espada ng Demon Knight na si Sparda bago niya sila pinatay. Diretso niyang kinausap ang mga tao sa video at sinabing malapit nang bumukas ang gates of hell, at kung gusto nilang pigilan siya, kailangan nilang hanapin ang hunter. Nagpanik ang lahat sa loob ng opisina kasama na ang presidente matapos mapanood ang clip. Pero ang vice president lang ang nanatiling kalmado at confident na kaya nilang lutasin ito. Siya pala ang founder ng Darkcom at sinabi niyang ito ang simula ng isang banal na digmaan. Ayon sa kanya, tila binibiro lang sila ng kuneho at hinahamon silang hanapin ng Demon Hunter, kaya agad niyang inutusan ang mga tauhan niya na tipunin ang lahat ng Demon Hunters na kaya nilang hanapin. Pero si Dante, chill lang habang kumakain ng ice cream at pinipilit ang mga waitress na ibigay sa kanya ang number nila kahit hindi naman hinihingi. Pero habang pinapapak niya ang dessert, bigla siyang kinabahan dahil parang may paparating na matinding panganib.
Paglingon niya, nakita niyang may rumaragasang oil tanker papunta sa cafe, kaya agad siyang kumilos gamit ang kanyang supernatural speed para iligtas ang lahat. Sinigawan niya ang mga tao na tumakbo palayo habang siya na ang bahala. Pero laking gulat niya nang may makita siyang pamilyar na mukha, ang kapatid niyang matagal nang patay. Hindi siya makapaniwala, pero bigla siyang inatake nito gamit ang tentacles, kaya napagtanto niyang isa pala itong demonyo na nagpapanggap lang bilang kapatid niya. Binaril agad ni Dante ang demonyo, na nagpakita ng tunay niyang anyo bago tumakas. Napagtanto ni Dante na ito ang parehong demon baby na nakasalubong niya kagabi at napagdesisyonan niyang tapusin na ito bago pa ito makasakit ng iba. Sinundan niya ang demonyo papasok sa basement kung saan inatake na siya nito at pilit na kinukuha ang kanyang amulet. Sinimulang barilin ni Dante ang demonyo, pero naiwasan nito lahat ng bala at agad siyang pinatalsik sa pader. Ninakaw ng demonyo ang pendant ni Dante, at dahil dito, bigla siyang nagalit ng todo at pinalo ng sobrang lakas ang demonyo gamit ang buong lakas niya. Tinanong niya ito kung bakit gusto nitong kunin ang pendant, pero pinagtawanan lang siya ng shape-shifting na demonyo at sinabing hindi pa rin niya alam ang tunay niyang pagkatao. Bigla na lang lumaki ang katawan ng demonyo, kaya inakala ni Dante na magse-self-destruct ito, pero sa halip, naging higanteng paniki lang ito at lumipad palayo. Sa kabilang banda, isa-isang ini-interrogate ang mga narestong demon hunters, at may isa sa kanila na nagsumbong tungkol sa isang broker na minsan daw nakausap ng isang nagsasalitang kuneho. Agad na dinampot ng Special Forces ang lalaking yun na nagngangalang Fino mula sa bar niya, at pinilit siyang magsalita tungkol sa White Rabbit. Sabi ni Fino, regular lang ang araw na yun, isang normal na Tuesday, at regular customer lang ang rabbit na gustong patahimikin ng ilang demonyo sa western side ng New York. Hindi na raw niya inusisa ang detalye kasi malaki ang bayad, pero mapilit daw ang rabbit na ang i-hire niya ay isang partikular na demon hunter, si Dante. Nandoon din ang scientist at sigurado siya na ang mensahe ng rabbit ay para ipahir talaga si Dante. Nagsimula siyang mag-research tungkol kay Dante at nalaman niyang iniwan siya ng tatay niyang si Sparda para bumili ng gatas, tapos pinatay ng mga demonyo ang nanay niya at ang kakambal niyang kapatid. Kaya naging demon hunter si Dante at sobrang galing niya sa ginagawa niya. Pero 5 na raw ang mission na iniwan niya sa gitna kasi naiinip siya. Pagkatapos, nagpatuloy si Fino tungkol sa White Rabbit at sinabi niyang isa raw itong high-level demon sa impyerno, pero dito sa Earth, nagpoposes lang ito ng object dahil hindi makatawid ang tunay niyang katawan. Sinabi naman ng Vice President na natuntunan nila si Rabbit at nagpadala na sila ng team para hulihin ito, pero pinatay daw ni Rabbit ang lahat maliban sa isa para may maiiwang babala. Kaya kailangan daw nilang maghanda bago gumawa ng susunod na galaw. Dahil wala nang lumalabas na bagong impormasyon, sinabi ng scientist sa Vice President na itanong kay Fino ang tungkol sa espada ni Sparta. Doon nagsimula si Fino sa kwento tungkol kay Sparta na dating champion ng impyerno nung magkadikit pa ang Earth at Hell, pero kalaunan ay nagtraidor ito sa mga kasamahan niyang demonyo para ipaglaban ang sangkatauhan. Hindi interesado ang Vice President sa lumang alamat at diretsyong tinanong si Fino kung bakit ninakaw ng White Rabbit ang espada ni Sparta. Sagot ni Fino, matapos labanan ni Sparta ang mga demonyo, gumawa ito ng barrier para paghiwalayin ng Hell at Earth gamit ang kanyang espada at isang amulet na hinati niya sa 2 piraso para hindi ito madaling matagpuan. Biglang na-realize ng scientist na ang espada pala ang siyang gumagawa ng barrier gamit ang quantum technology at ang 2 bahagi ng amulet ang kailangan para ma-deactivate ito para muling mag-connect ang mundo ng tao at impyerno. Natakot ang scientist na baka tuluyan ang masira ang mundo. Pero kampanteng sinabi ng Vice President na gagawin nila ang lahat para manalo sa banal na digmaan. Sa isip niya, hawak na ni Rabbit ang unang parte ng amulet at isa na lang ang kulang para tuluyang mabuksan ang daan papunta sa impyerno. Biglang dumating si Anders, ang sundalong tanging nakaligtas sa White Rabbit, at sinabi niya sa Vice President na may hawak siyang mahalagang impormasyon tungkol sa posibleng katapusan ng mundo. Ayon sa kanya, ang pangalawang bahagi ng amulet ay nasa taong inutusan mismo ni Rabbit sa isang mission, at minsan na raw niyang sinubukang kunin ito pero nabigo siya, kaya susubukan daw niya ulit. Para hindi tuluyang mapunta sa kamay ni Rabbit ang ikalawang parte ng amulet, agad na bumuo ng special team ang Vice President na binubuo ng mga piling sundalo mula sa special unit at ilang mga bihirang mercenary. Ipinaliwanag niya na kailangan nilang makuha ang amulet dahil sobrang mahalaga ito para sa kaligtasan ng buong mundo. Pero ang may hawak nito ay isang kakaibang tao, isang pabigla-biglang genius pagdating sa laban. Naging curious ang lahat kung sino ang tinutukoy, pero nang ipakita ang mukha ni Dante, nagtawanan sila dahil hindi siya mukhang malakas. Ngunit isang veteranong mercenary ang agad nagsabing pagtawanan nila si Dante habang kaya pa nila, kasi oras na makaharap nila ito, tiyak na hindi na sila matatawa. Kwento pa niya, minsan na raw siyang nakasama ni Dante sa isang mission at para na siyang superhuman sa galing.
Wala raw siyang balak kalabanin si Dante kahit bayaran siya, pero nang marinig niyang kalahating milyon ng reward kung madadali niya ang amulet, bigla siyang nagbago ng isip. Pagkatapos ay sinabi ni Baines na mas mainam kung madadali nilang buhay si Dante para maimbestigahan, at sinabing tutulungan sila ni Fino sa mission sa pamamagitan ng pag-distract kay Dante. Nilinaw niya sa mga mercenary na open quest ito para sa lahat at ang mga sundalo niya ay nandoon lang para magbantay at tiyaking makuha ang amulet. Umalis na ang mga mercenary para maghanda, pero pinigilan ng leader ng special squad ang isang lalaking sobrang nagyayabang kanina. Sinabihan niya ito na demon hunter sila at hindi pangkaraniwan ang trabaho nila. Ipinakita niya ang mga espesyal nilang anti-demon bullets na ginagamit para pumatay ng demonyo, at ipinaliwanag niya na may mga demonyo na nagpapanggap na tao pero hindi nila kayang gayahin ng perpekto ang bawat detalye ng tao. Nagsimulang kabahan ang mercenary, pero biglang pinunit ni Captain Mary ang damit nito at lumantad ang katotohanang isa pala itong demonyo. Agad itong nag-transform bilang isang demon bug at tumalon palapit sa Vice President, pero pinigilan ito ni Mary at pinasabog ang ulo nito gamit ang kanyang special bullets. Kinagabihan, pumunta si Fino sa bahay ni Dante para akitin siyang lumabas, pero sinalubong siya ng isang nakakatakot na presensya. Kinwestiyon siya ni Dante tungkol sa mga trabahong binigay nito kung saan sinubukan ng isang demon baby na nakawin ang kanyang amulet, pero nagkukunwari si Fino na wala siyang alam dahil middleman lang daw siya. Sabi ni Dante, naniniwala naman siya, pero kusa na ring umamin si Fino na siya at ang amulet niya ay target ngayon ng ilang mercenary. Alam na ni Dante na may paparating, kaya agad siyang naghanap ng mga baril niya, pero sinabi ni Fino na baka mas mabuti kung ibigay na lang niya ang amulet sa gobyerno at tapusin na lang ang lahat. Tumanggi si Dante na ibigay ang amulet dahil ito lang ang natatanging alaala na iniwan sa kanya ng kanyang ina at ipinangako niyang iingatan ito. Ilang sandali pa, nagtulungan ang mga mercenary para lusubin ang bahay ni Dante, pero pagpasok nila, nadatnan nilang si Fino ay nakaupo sa isang upuan, nakatali at nakawig pa. Habang distracted ang lahat, biglang nagpaputok si Dante ng mga pole balls gamit ang baril niya, at tinamaan ang ilang mercenary sa lakas ng impact. Nagsimulang magpaputok ang iba, pero gamit ang superhuman speed niya, pinaikot-ikot lang sila ni Dante at pinatumba lahat ng hindi naman sinasaktan ng grabe. Pinalaya niya si Fino at pinatugtog ng rock music habang sunod-sunod na pumapasok ang ibang teams ng mercenaries sa bahay. Wala ni isa sa kanila ang nagtagumpay laban kay Dante. Pero isang lalaki ang biglang sumugod at binaril siya sa dibdib gamit ang shotgun. Wala lang ito kay Dante dahil ang healing factor niya ay pang Marvel level, kaya tinuwanan lang niya ang tama ng bala. Habang binabasag niya ang mga kalaban sa loob ng bahay, pinapanood naman ng Demon Hunter Squad ang mga nangyayari mula sa van nila sa labas. Napanganga sila nang makita kung gaano kabilis gumaling si Dante at walang makaintindi kung paano niya nagagawa yun. Pero may teorya si Mary at gusto niya itong patunayan mismo sa field. Patuloy pa rin sa pagwasak si Dante sa loob, pero nilapitan siya ng veteranong mercenary na dating nakasama niya at inalok na hatiin na lang nila ang bounty sa amulet. Tumanggi si Dante kaya sinubukan siyang atakihin, pero isang suntok lang ang itinumba sa kanya. Dito na pumasok si Mary, gamit ang jet boosters para sirain ang bintana at pasukin ang apartment. Napansin siya ni Dante at agad siyang tinarget, hinagisan ng kung ano-anong gamit, pero naiwasan lahat ni Mary at bigla siyang nagpaputok ng mini harpoon na halos tinamaan ang leeg ni Dante. Sa huli, na-realize ni Dante na nakuha na ni Mary ang amulet. Tinangkang bawiin ito ni Dante, pero mas mabilis at mas maliksi si Mary. Nilunod niya ng tear gas ang buong kwarto at agad bumalik sa sasakyan bago pa makabawi si Dante. Pero hindi papayag si Dante na basta na lang manako ang tanging alaala ng kanyang nanay, kaya hinabol niya si Mary at nagka-gunfight sila. Nasira ni Dante ang jet boots ni Mary at bahagyang tinamaan, pero may isang bala na tumama sa balikat niya at sumabog. Nagtaka si Dante at sinabi ni Mary na tama ang hinala niya, isa raw siyang demonyo. Hinuberan siya ni Mary, pero laking gulat niya na mukhang normal lang si Dante, may abs lang. Doon niya na-realize na isa pala itong human-demon hybrid, kaya tinutukan niya ng baril si Dante, pero naunahan siya nito at sinira ang baril. Tumakbo si Mary habang nagpapaputok, pero mas mabilis si Dante kahit walang jet boots at nahuli niya ito. Binawi niya ang kwintas at sinabing baliw si Mary sa pagtawag sa kanya ng half-demon, at tinanong kung bakit lahat ng tao gusto ang kwintas ng nanay niya. Tumanggi si Mary na sumagot sa mga tanong ng half-demon, at bigla siyang sinipa sa mukha. Sa split second na yun, naaga ulit ni Mary ang necklace, naghagis ng granada, at ginamit ang pagsabog para makatakas. Hinabol pa rin siya ni Dante, pero nabait siya papasok sa isang empty container kung saan naka-ambush si Mary. Binaril siya nito ng stun rounds at nilagyan ng special tracker sa sistema niya para hindi na siya makatakas.
Maya-maya, si Dante at Fino ay ikinulong sa loob ng isang truck ng Demon Hunter Squad na may built-in flamethrowers, ready sakaling magtangkang tumakas ang dalawa. Pero kahit ganoon, hindi naman napigilan ni Dante na makiusap kay Fino para tulungan siyang matanggal ang posas nila. Samantala, abala ang scientist sa pag-aaral ng amulet ni Dante at nadiskubre niyang naglalabas ito ng kalahating frequency na siyang nagpapanatili sa pagkakahiwalay ng Earth at Hell. Habang mas lumalalim ang pag-aaral niya, napansin niyang nag-iiba ang frequency ng amulet bilang tugon sa kung anong bagay. Sa kabilang banda, napansin ni Mary na parang kinakabahan si Anders nang makita ang malamig niyang pagtrato kay Dante. Nagsimula na siyang magduda sa kanya, pero biglang tinawagan sila ni Baines para bigyan ng update. Sinabi ni Mary na isang oras na lang ay nasa headquarters na sila, kaya humiling si Baines na makausap si Dante dahil curious daw siya sa lalaking ito. Sumunod si Mary at binigyan ng access si Baines, tinanong agad ni Baines si Dante kung alam ba niya na may dugong demonyo siya. Mariing itinanggi ito ni Dante dahil galit siya sa mga demonyo. Pero pinaalala ni Baines na hindi niya kailanman nakita ang ama niya at doon nagmula ang dugo ng demonyo sa katawan niya. Nagkunwari si Baines na parang preacher, sinabing maaari pa raw tanggapin ni Dante ang awa ng Diyos kung mapapatunayan niyang karapat-dapat siya. Na-offend si Mary sa ideya na ang isang half-demon ay posibleng isama sa panig nila, pero sinabi ni Baines na sayang naman kung hindi nila gagamitin ang isang napakalakas na sandata gaya ni Dante. Bigla na lang huminto ang convoy nila dahil sa isang insidente sa tulay. Nakakita si Anders ng kakaiba sa labas at nagpresintang siya na lang ang titingin. Sinimula naman ni Mary na laylatin si Dante dahil isa siyang kalahating demonyo. Kasabay nito, na-realize ng scientist na kaya nagbabago ang frequency ng bato ay dahil papalapit na ito sa kabilang kalahati ng amulet. Biglang sumabog ang gusali sa tabi nila dahil sa mga nakalagay na explosives, at halos kasunod nito, isang rocket launcher ang nagpalipad ng isa sa mga van nila. Nakita ni Mary si Rabbit sa rooftop bago pa ito muling nagpaputok ng RPG sa mismong van nila. Nagpanik si Baines at inutusan ang lahat ng natitirang tauhan na gawin ang lahat para protektahan ang amulet. Nagtangkang mag-regroup ang lahat pero hati-hati na sila dahil sa mga debris. Samantala, sinamantala ni Anders ang pagkakataon at lumapit sa van ng scientist para hingin ng amulet, sabay sabing siya na lang daw ang baalang magprotekta nito. Sa kabilang panig naman, isang grupo ng mga demonyo ang dumating sa tulay para makipaglaban, kasama na ang shapeshifter demon na nakalaban ni Dante dati. Desidido si Mary na labanan silang lahat mag-isa dahil minsan na raw siyang nakipagsabayan sa 5. Sa kabilang grupo, humarap naman ang White Rabbit sa natitira sa team ni Mary. Tinangka siyang barilin ng mga ito, pero na-deflect niya ang lahat ng bala at pinatay ang ilan sa kanila. Kahit ang anti-demon bullets ay walang epekto sa kanya. Nataranta ang mga sundalo nang mapagtanto nilang isa siyang evolved demon na immune sa kanilang mga weapons. Patuloy pa rin silang lumaban pero tinoda silang lahat. Matapos mapatamba ang grupo, pumasok si Rabbit sa van kung saan nakuha na ni Anders ang amulet mula sa scientist, at agad niyang pinutol ang video transmission. Nang makita ni Anders si White Rabbit, natakot siya ng husto at agad inihagi sa kanya ang amulet. Nataranta ang scientist at pasiga na tinanong kung anong ginagawa niya. Pero sagot ni Anders, kanidnap daw ni Rabbit ang kanyang mga anak na babae at wala na raw silbi ang pagsalba sa mundo kung hindi niya rin nililigtas ang pamilya niya. Pero naputol ang argumento nila nang pagsamahin ni Rabbit ang dalawang parte ng amulet. Sa kabila nito, hindi niya agad sinira ang barrier sa pagitan ng Earth at Hell, na siyang kinagulat ng scientist. Tinanong niya si Rabbit kung may kulang pa ba sa piraso, at natuwa si Rabbit sa talas ng isip niya. Sabi niya, pag bumagsak na ang pader sa pagitan ng mga mundo, tiyak na magsasawa ang scientist sa dami ng bagong bagay na pwede niyang pag-aralan, kaya dapat daw ay magpasalamat pa siya. Pero imbes na matuwa, inatake siya ng scientist, kaya sinaksak siya ni Rabbit. Sinunod naman niyang sugatan si Anders at hinayla palabas ng van, pero biglang nagkaaberya ang artificial heart niya. Sinubukan ng scientist na gumanti at naghagis ng granada, pero sa sobrang desire niya na magmukhang cool at dramatic, napansin ni Rabbit at na-deflect niya ito pabalik, sabay sara ng pinto ng van. Umalis si Rabbit at napansin siya ni Fino at Dante. Sabi ni Fino, suot na raw ni Rabbit ang kwintas niya, pero abala si Dante sa pagtanggal ng special cuffs niya. Buti na lang, may susi si Anders kaya napalaya si Dante. Agad niyang kinuha ang espada niya at sumugod kay Rabbit. Binaril ni Rabbit ang isang rocket launcher papunta sa school bus, pero dahil sa superhuman reflexes ni Dante, naligtas niya ang lahat ng pasahero. Sa gulong yun, sinamantala ni Rabbit ang pagkakataon at pumasok sa isang van, sabay pinasabog ang tulay habang tumatakas. Sa kabilang banda, hirap si Mary sa pakikipaglaban mag-isa sa mga demonyo. Nang makita ng mga ito na umaalis na ang kanilang boss,
Kinidnap nila si Fino at isinakay sa van. Samantala, nang makahanap si Dante ng motorsiklo, agad niya itong ninakaw para habulin si Rabbit at mabawi ang kwintas ng nanay niya. Ngunit hinarang siya ng mga demonyong Alipores, habang hinahabol ang van, naiwasan niya ang mga atake nila at nasalupan niya ang sandata ng Red at Blue Demons. Ginamit niya ito para patumbahin ang Venus Flytrap Demon, tapos binanggagamit ang motor ang dalawang Demon Brothers bago muling ipinagpatuloy ang habulan. Si Rabbit naman, tuwang-tuwa habang pinagmamasdan si Dante na patuloy na sumusunod sa kanya. Pero biglang umatake ang Wind Demon kay Dante, habang lumalaban siya, mas lalong nagigising ang demonic powers niya, at lalong na-excite si Rabbit dahil mukhang magiging successful ang plano niya. Pero ang hindi alam ni Dante, nung pinainom siya ni Mary ng gamot kanina, may isinama rin pala itong nanobomb sa katawan niya na mag-a-activate kapag lumayo siya ng higit 1 milya mula kay Mary. Kaya pagdating niya sa tapat ni Rabbit at handa ng bumaril, biglang sumabog ang bomba at natanggal ang kalahati ng leeg niya. Nadismaya si Rabbit at pinatigil ang van para sabihin kay Dante na kailangan pa niyang pagbutihin dahil anak siya ng legendary demon knight na si Sparta. Sa kabilang banda naman, natagpuan ng shape-shifting demon ang dalawang sugatang demon hunters, pinatay niya ang isa at ginaya ang anyo ng isa pa. Habang nangyayari ito, muling nag-regroup si Mary at ang ibang demon hunters at na-realize nilang ibang klaseng demonyo na ang kalaban nila ngayon, mas malakas, mas brutal, at wala pa silang nakaharap na ganito noon. Pero kahit ganun, walang pakialam si Mary at inutusan ang buong team niya na maghanda na para sa rabbit hunting, hindi niya alam na kasama na pala sa tropa niya ang shape-shifting demon na ginaya ang isa sa mga demon hunter. Samantala, si Rabbit at ang mga tauhan niya ay sinalakay ang isang buong airport. Dinala nila si Dante at Fino sa loob ng eroplano, at laking gulat ni Dante nang makita na pati ang Vice President ay kinidnap din at nandoon. Sina Red at Blue Demon Brothers ang nagbantay sa mga hostage, at sinabi nila kay Dante na may iniwang video si Rabbit para sa kanya. Habang nagkakandara pa sila kung paano paganahin ang video player, tinanong ni Bane si Dante kung napag-isipan na ba niya ang alok niya, na baka raw ito ay kalooban ng Diyos dahil kahit demonyo ay kayang patayin ng ganong klaseng pagsabog, pero siya ay nabuhay. Sabi naman ni Fino, kung titignan nila ang sitwasyon ngayon, parang walang kasiguraduhan kung makakaligtas pa sila. Pero buong yabang na sagot ng Vice President, hindi raw siya mamamatay hanggat hindi niya natutupad ang layuning ibinigay sa kanya ng Diyos. At sa wakas, napaandar na ng Demon Brothers ang video. Nasa mensahe ni Rabbit na lahat sila ay mamamatay, maliban na lang kung mililigtas sila ng anak ni Sparta. Samantala, si Mary at ang team niya ay natuntun ng signal ng amulet papunta sa isang gusali. Nalaman niya na nasa itaas na palapag ng building si Rabbit at desidido siyang umakyat kahit wala pang backup. Pero pagkapasok ng lahat sa gusali, biglang nagsara ang mga pinto at naputol ang komunikasyon sa labas. Bumungad sa buong building ang boses ni Rabbit mula sa loudspeakers at sinabi niya sa mga naninirahan doon, karamihan ay demon refugees, na kung makasalubong sila ng mga tao, labanan nila ang mga ito. Nalito si Mary at ang mga sundalo niya kung sino pa ang kasama nila sa loob, pero nagpatuloy pa rin sila sa pag-abante, hindi alam na isa pala itong patibong. Biglang umatake ang mga demonyo mula sa lahat ng direksyon, at pinatay ang buong team maliban kay Mary na nakatakas gamit ang elevator, pero tinamaan ang isang gas trap. Dahil dito, nagsimula siyang mag-hallucinate at hindi na niya maiba ang realidad sa imahinasyon. Pero nang umatake na ang Wind Demon sa totoong buhay, biglang nag-react ang instincts niya at nakailag siya, sabay takbo. Sa pagtakbo, nakatagpo siya ng ilang naninirahan sa gusali at nagawa niyang kumbinsihin ang mga ito na pagtaguan siya mula sa mga demonyo, sa paniniwalang isa silang grupo ng mga taong bihag din ni Rabbit. Pero laking gulat niya nang mapagtanto na mga demonyo rin pala ang mga ito nang matapos ang panganib at pinapalayas na siya. Tinutukan pa niya ng baril ang mga tumulong sa kanya, habang hirap na pigilan ang sarili niyang putukan sila dahil sa hallucination at galit niya sa mga demonyo. Nagtanong ang isa kung ito na ba ang kapalit sa ginawa nilang pagligtas sa kanya. Sinabi ng demonyo na hindi lahat ng demonyo ay pare-pareho, sila raw ay mga bottom feeders mula sa impyerno na ang tanging layunin ay iligtas ang kanilang mga anak. Nagtanong si Mary kung paano sila nakatakas palabas ng impyerno, at ipinaliwanag ng demonyo na si Rabbit daw ang nagsabi sa kanila na may ginawa siyang device para makalipat sila sa Earth. Sumama sila, umaasang mas magiging ligtas sila rito. Pero pagdating nila, kinamuhian sila ng mga tao kaya nagtago na lang sila sa gusali at sinunod si Rabbit kahit alam nilang gumagawa ito ng karumal-dumal na eksperimento sa mga ulilang bata. Nang marinig ito, napatigil si Mary sa galit, at habang unti-unting nawawala ang epekto ng gas, pinilit niyang pigilan ang sarili na putukan ang mga demonyo. Sinabi niya sa kanila na papatayin niya si Rabbit at sisiguraduhing ligtas ang pamilya nila, sabay takbo palabas ng kwarto. Balik sa eroplano,
Ayaw pa ring paniwalaan ni Dante ang lahat ng sinasabi ni Rabbit, pero sinabi ni Rabbit na tingnan niya muna ang sarili niya, dahil hindi raw posibleng ang isang specimen na katulad niya ay isinilang lang mula sa mababang uri ng demonyo at isang mahina na tao. Kahit may respeto si Rabbit kay Sparta bilang mandirigma, galit pa rin siya rito dahil sa pagtataksil nito sa lahi ng mga demonyo. Pero si Dante, walang pakialam sa galit ni Rabbit, tinapos ni Rabbit ang mensahe niya sa pagsasabing ang eroplano ay babagsak sa dagat kapag sumabog ang mga nakatagong bomba. Pero kung magagamit daw ni Dante ang demonic powers niya, maliligtas ang lahat. Sinasabayan ni Fino at Baines ng hype si Dante para maboost ang confidence niya. Pero ayaw pa rin maniwala ni Dante, pati nga ang pagkakaroon ng Sparta bilang ama, dinidismiss pa niya. Pinilit siyang kumbansihin ng Red at Blue Demon Brothers, sinabing totoo si Sparta at ang mga pamilya nila ay naghirap dahil sa pagtataksil nito. Hinikayat nila si Dante na gamitin na ang kapangyarihan niya, pero sagot ni Dante, hindi na niya kailangang gumamit ng kung anong powers para talunin sila. Tumayo siya, pinunit ang mga posas, at humanda sa laban. Nagpalitan sila ng suntok hanggang sa maghagis ng fireball ang mga demonyo, na siyang nag-trigger ng trauma ni Dante tungkol sa pagkamatay ng kanyang nanay at kapatid. Nawalan siya ng momentum, at pinagpapalo siya ng Demon Brothers habang minamaliit siya, sinasabing wala siyang silbi at dapat ay nagtago na lang siya kagaya noong araw na pinatay ang pamilya niya. Tinaga siya ng Red Demon gamit ang espada nito at sinabing pareho lang siyang basura ng tatay niya. Pero bigla niyang naalala ang sinabi ng nanay niya, na ang kanyang ama ay ang pinakamatapang na lalaki sa mundo. Dahil dito, nagising ang demonic power sa loob niya. Nahinto niya ang espada ng Red Demon at itinulak ito palayo. Sa wakas, naniwala na siyang anak siya ni Sparta, at ginamit ang bagong lakas para patayin ang Red Demon gamit ang sariling espada nito. Pero naubos din agad ang lakas niya pagkatapos noon, at galit na galit naman ang Blue Demon nang makita ang pagkamatay ng kapatid. Kaya pinindot nito ang detonator at pinasabog ang mga bomba sa eroplano. Nabutas ng malaki ang gilid ng eroplano at nalaglag sa ere ang lahat. Sina Dante at Blue Demon ay sabay na nahulog, pero sabi ng Blue Demon, huwag daw muna siyang mamatay sa pagbagsak dahil gusto niya raw itong personal na patayin sa susunod. Napaisip si Dante kung paano siya mabubuhay mula sa ganong kataas na pagkakahulog. Buti na lang at naisip ni Fino na lahat ng eroplano dapat ay may emergency parachutes. Tumalon agad si Dante papunta sa mga nahuhulog na debris, kinolekta ang mga parachute, at isa-isang sinagip ang mga sibilyan. Pero habang abala siya, bigla siyang may naramdamang kakaiba sa leeg niya. Doon biglang nagising ang buong lakas ng demonyo sa katawan niya at nag-transform siya sa full demon form, at buti na lang, may pakpak siya sa anyong ito. Kaya nailigtas niya ang lahat mula sa kamatayan, pero pagkapaligtas ng lahat, bigla siyang inatake ng Blue Demon at hinayla siya palayo. Samantala, si Mary ay patuloy na umaakyat ng gusali habang umiilag sa dalawang demonyo. Sa labas, dumating na rin ang backup para iligtas siya, pero hindi nila alam na may buong hukbo ng demonyo sa baba na handang makipaglaban. Patuloy sa pag-akyat si Mary hanggang marating niya ang isang nakalock na kwarto. Pinasabog niya ang kandado at nadatnan niya sa loob ang mga demonyong halatang biktima ng mga eksperimento ni Rabbit. Isa sa kanila ay sobrang kaawa-awa, kaya pinatapos na lang ni Mary ang paghihirap nito. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang shapeshifter demon na nagkukubli bilang tao. Sinabi ng shapeshifter kay Mary na maswerte siyang nakaligtas, at humingi si Mary ng baril para pasabugin ang laboratorio dahil naaalala niya ang kanyang ama na obsessed sa paghahanap ng paraan para matigil ang mga demonyo. Dahil doon, tinurukan ng tatay niya ang sarili ng demon DNA, naging half-demon, at pinatay ang sariling asawa. Habang bumabalik sa isipan ni Mary ang masaklap na alaala ng nakaraan, pinasabog niya ang buong lab. Sa kanya sinabi sa shapeshifter na kailangan nilang umakyat sa itaas para hanapin si Rabbit. Pero habang naglalakad sila papuntang hagdan, aksidente nitong natawag ang impyerno sa pangalang Mokki, at doon siya nadulas. Bigla siyang binaril ni Mary, at na-expose ang tunay niyang anyo. Nilusob niya si Mary gamit ang mga galamin niyang parang letigo, at nasugatan siya. Maging ang Flower Demon ay nakita na rin siya at papalapit na. Habang bagbog si Mary, sinubukan niyang makipag-usap sa shapeshifter at sinabing alam niyang ang tunay nitong misyon ay hindi pumatay ng mga sundalo kundi makapasok sa loob ng Darkcom Company. At dahil isa siyang high-ranking officer, pwede niyang tulungan ito makapasok kung hindi siya papatayin. Tinanggap ng shapeshifter ang alok at nag-transform siya sa anyo ni Mary. Pero nang dumating ang Flower Demon, hindi nito nakilala ang kaibigan at binaril ito gamit ang poisonous thorns niya. Patay ang shapeshifter, at sinamantala yun ni Mary para sorpresahin at pasabugin ang Flower Demon gamit ang special bullets niya. Pagkatapos noon, nag-inject siya ng special medicine at pumunta sa final floor,
pero walang tao sa control room. Nakita niya ang backup team niya sa labas pero biglang bumukas ang pinto. Nagmadali pumasok ang tropa, pero napansin ni Mary na isa pala itong trap. Agad siyang nagbigay ng babala at nailigtas ang karamihan sa team niya mula sa explosion. Samantala, si Blue Demon ay tuloy pa rin sa pag-atake kay Dante. Kahit may home advantage siya sa ere, nahihirapan siyang makipagsabayan. Nalampaso siya ni Dante sa lahat ng aspeto, at pagkatapos ay hinagi siya pabagsak sa isang under construction na gusali. Binugbog siya ni Dante at tinanong kung nasaan ang kwintas niya. Sinabi ng Blue Demon na kay Rabbit ang kwintas pero hindi niya alam ang kinaroroonan nito. Pero nang makita ni Dante ang pagsabog sa gusali kung nasaan si Mary, nakuha niya ang sagot na gusto niya. Bumalik sa loob ng gusali, kinumpirma ni Mary ang status ng team niya at nagbigay ng mensahe sa tropa at sa mga refugee demons. Sinabi niya na alam niyang wala silang balak manakit at wala rin siyang balak saktan sila. Ipinangako niyang ililigtas sila ng kanyang team at dadalhin sa ligtas na lugar, kaya kailangan nilang makipagtulungan. Matapos noon, sinabi ni Mary sa tropa niya na habang inililikas nila ang mga refugees, siya naman ang baalang pumatay sa masamang version ni Bugs Bunny. Habang papalapit si Dante sa gusali, biglang inatake siya ni Blue Demon. Nawala ng bisa ang demon form ni Dante pero nagawa niyang itulak si Blue Demon papunta sa gusali. Nakita ni Mary ang paglapit nila at sabay silang bumagsak sa loob. Nang lalapitan na siya ni Blue Demon para tapusin, binaril siya ni Mary sa gitna ng ulo niya. Nagkita ulit si Mary at Dante habang nag-aasaran, at sinabi ni Dante na tama siya, half-demon na siya dahil nag-transform siya 5 minuto lang ang nakakaraan. Biglang may nalaglag na device mula sa katawan ng Blue Demon, at doon nag-play ng message si Rabbit. Sabi niya, expected na niyang mamatay lahat ng tauhan niya, at gusto lang niyang sabihin kay Dante na kung hindi siya makarating sa location niya within 30 minutes, isang buong army ng mga demonyo ang aatake sa lungsod. Nainis si Mary at tinanong kung bakit gusto ng demonyong yun ang isang tulad ni Dante, pero sinabi ni Dante na anak siya ni Sparta. Biglang may realization si Mary, lahat biglang nag-make sense. Kailangan pala ni Rabbit ang DNA ni Sparta para mawasak ang wall na nilikha nito. Kinumpirma ni Rabbit na tama si Mary, sabay ulit ng deadline, 30 minutes. Confident siyang hindi tatanggihan ni Dante ang opportunity na makipaglaban. Pero habang iniisip pa ni Mary ang plano ni Rabbit, bigla niyang nadiskubre na hindi lang basta gustong sirain ni Rabbit ang wall between worlds, matagal na pala itong may plano para sirain ang mismong kumpanya niyang Darkcom. Sa kabilang banda, sinunod ng mga sundalo ang utos ni Mary na ilikas ang mga refugee na demonyo, pero nang malaman to ni Baines, nagalit ito ng todo. Ginamit niya ang authority niya para i-overturn ang utos ni Mary at sinabi sa mga sundalo na patayin ang lahat ng demonyong nagsimula ng magtiwala sa kanila. Samantala, nagising ang shape-shifting demon matapos ma-recover sa lason, at nang makita niyang pinapatay ang mga inosenteng demonyo, nawalan siya ng kontrol at sinabog ang buong building para madamay ang mga tao. Umabot ang pagsabog kina Dante at Mary, pero inagaw siya ni Dante at tumalon palabas ng gusali sa tamang oras. Habang nangyayari ito, pumasok si Rabbit sa Demon Realm na tinatawag na Maquis, isang lugar na hindi talaga pwede sa kahit sinong mabuhay. Dito niya nakatagpo ang huling member ng team niya, ang Wind Demon, at tinanong kung dala na ba nito ang hinihingi niya. Pinakita ng demon ang isang vial ng dugo ni Dante's brother. Nilagyan ni Rabbit ng isang patak ang amulet at nakita niyang nag-react ito, kaya kinumpirma niyang totoo ito. Sinabi ng Winged Demon na kailangan ng dugo ng magkapatid para mabuksan ang wall, at sumang-ayon si Rabbit. Tinangka ng demon na agawin ng sword ni Sparta, sinasabing hindi ito karapat-dapat kay Rabbit, pero tinanggihan siya ni Rabbit at sinabing siya lang ang hahawak nito hanggat tapos na ang mission. Tumawa siya habang umaalis, sabay sabing alam niya na ang tunay na identity ng Winged Demon dahil iisa lang ang posibleng paraan para makuha niya ang dugo ng kapatid ni Dante at ang kalahati ng amulet. Balik sa human world, unang ginawa ni Mary ay suntukin si Dante pagkatapos siyang iligtas. Pagkatapos, nakita niya ang guho ng gusali at natroma nang makitang patay ang mga tauhan niya. Akala niya si Rabbit ang gumawa nun para patayin pati ang sarili niyang kasamahan kapalit lang ng pagbukas ng pinto ng impyerno. Handang-handa na siyang makipaglaban, pero sinabi ni Dante na stop na siya kasi laban niya ito. Sabi niya, kung nahanap ng tatay niya ang paraan para kontrolin ang pagiging demonyo nito at lumaban para sa sangkatauhan, kaya rin niyang gawin yun. Pinapaalala niya kay Mary na si Dante lang ang gustong makita ni Rabbit, kaya dapat mag-isa siyang pupunta. Pero imbes na makinig, binaril siya ni Mary sa binti at ikinulong sa armored van, sabay sabing ang dugo niya lang ang kailangan ni Rabbit para masira ang wall. Idinagdag pa niya na obvious namang may personal vendetta si Rabbit laban sa Darkcom kaya ito ang laban niya, hindi ni Dante.
Dumaan si Mary sa kalsada, ninakaw ang kotse ng isang mayamang playboy para makapunta sa location kung saan naghihintay si Rabbit at ang mga tauhan niya. Narinig nila ang paparating na kotse kaya inutusan ni Rabbit ang isa sa mga tauhan niya para harangin si Mary, isang maliit na demonyo na biglang nag-transform into a massive chimera. Pero hindi nagpatalo si Mary, dinesgrasya niya ang isang truck at ginamit itong ramp para lumipad paakyat ng rooftop, sabay binangga ang chimera gamit ang kotse, pinulbos ito. Bumaba siya para harapin si Rabbit at sinabing hindi darating si Dante, pero may alok siya. Ipinagmalaki ni Mary na nasa loob ng armored van si Dante at may hawak siyang remote na, sa isang pindot lang, pwedeng gawing abo si Dante, walang matitirang DNA para kay Rabbit. Kapag gusto pa rin niyang mabuhay si Dante, kailangan niyang ibigay ang amulet. Napilitan si Rabbit at ibinigay ito. Paalis na sana si Mary pero nang tinanong siya ni Rabbit kung may lakas siya ng loob na pindutin ang button, nalaman nilang music player lang pala ang pinapatakbo ng remote. Galit na galit ang Wind Demon at umatake, pero sinurpresa ni Mary ng rocket launcher na nakatago sa kanyang briefcase at pinasabog ito. Nilabanan niya ang mga demonyo gamit ang lahat ng armas na meron siya, pero naubusan siya ng bala. Isang hiwa lang ng demonyo sa braso niya ang tumama, pero sapat na ang lason para maparalisa siya. Nabawi ni Rabbit ang amulet at sinabing mag-enjoy siya sa painless na kamatayan habang siya naman ay pupunta na kay Dante. Pero dumating si Dante, niligtas si Mary, at sinabing matatapos na ang kwento ni Rabbit. Sa halip na matakot, natuwa pa si Rabbit at sinabing silipin daw muna ni Dante ang portal para makita niya kung bakit sila lumalaban. Nabigla si Dante sa nakita niyang glimpse ng Maki, at sinabi ni Rabbit na buhay pa si Mondes, ang hari ng impyerno na pumatay sa pamilya niya. Ayon kay Rabbit, si Mondes ang gumamit ng wall na nilikha ni Sparta para gipitin at sakupin ang lahat ng demonyo. Habang ang Darkcom naman ay pinigilan ng mga inosenteng demonyo mula sa Maki na tumakas papuntang Earth. Tumawa si Dante sa idea na tawaging Paradise, ang Earth, pero sabi ni Rabbit, silipin niya muna ang tunay na impyerno bago siya humusga. Naisip ni Dante ang mga kwento ng nanay niya tungkol sa tatay niyang si Sparta, kaya pinili niyang sumugal at pumasok sa Maki. Pero nagbanta siya na kapag namatay si Mary, mamamatay din si Rabbit. Inutusan ni Rabbit ang mga tauhan niya na huwag saktan si Mary at sinamahan si Dante sa loob ng Maki. Isang hit-hit lang ng toxic air sa lugar ay halos hindi na makahinga si Dante, at sinabi ni Rabbit na ito raw ang resulta ng wall na ginawa ng ama niya. Tinadyakan siya pabalik sa Earth para ipakita na hindi mabubuhay ang mga taga-Maki sa ganoong atmosphere, kaya kailangan talagang give-in ng wall para makalipat sila sa Earth. Tumutol si Dante dahil mapapatay rin ito ang milyon-milyong tao sa mundo, pero sabi ni Rabbit, ilang henerasyon lang ang kailangan para magka-equilibrium ang dalawang mundo, at mas mainam daw yun kaysa magdusa ang mga demonyo habang buhay. Bago pa makapag-isip si Dante, binalaan agad siya ni Mary na babarilin niya ulit ito kapag gumawa siya ng kahit anong kabobohan, kaya nagpasya si Dante na huwag makipagtulungan kay Rabbit. Sabi ni Rabbit, kung ayaw ni Dante, edi kukunin na lang nila ang dugo niya sa tradisyonal na paraan. Kaya nagsimula na ang labanan, tumakbo si Dante papunta sa mga demonyo at walang kahirap-hirap niya silang pinagtataga. Pero biglang bumalik ang Wind Demon at na-disarm siya. Halos hindi makaiwas si Dante sa mga atake nito, at kahit ginamit pa niya ang isa sa mga demonyo bilang shield, tinaga lang ito ng Wind Demon na parang wala lang. Nang hiram muna si Dante ng sandata mula sa isang demonyo, pansamantalang lumaban gamit yun, hanggang sa mabawi niya ulit ang espada niya. Habang palitan silang naglalaban ng Wind Demon at lumilipat ng lokasyon sa pagitan ng Earth at Maki, unti-unting nawawala ang epekto ng paralysis poison kay Mary. Inabot niya ang baril niya, pero napansin siya ni Rabbit at sinugod siya ng isang flying slash na naging dahilan para ma-distract si Dante. Tinulak ng Wind Demon si Dante pabalik sa Maki, at agad namang ipinadala ni Rabbit ang ibang mga demonyo para suportahan ito habang siya naman ang bahala kay Mary. Sinabi ni Rabbit na mas maganda raw na nararamdaman na ni Mary ang sakit dahil deserve daw niya ito. Pero hindi nagpatalo si Mary, sinabi niyang tumigil na si Rabbit sa pagiging self-righteous, dahil isa lang naman talaga siyang terorista na wala ring pakialam sa mga demonyo. Kung talagang mahal niya ang mga ito, hindi niya sila ituturing na sundalo o bilanggo. Pero sagot ni Rabbit, ramdam daw niya ang sakit ng mga kapwa niya at ginawa lang niya ang nararapat para hindi sila maghirap sa kamay ng Darkcom. Bigla niyang tinanggal ang mask niya, at sa gulat ni Mary, lumitaw ang isang mukhang tao, may mga peklat, pero pamilyar. Nabuhay ang matagal na niyang tinataguang trauma, si Rabbit pala ay tao rin. Noon, ulilang bata pa lang siya, palaging binubuli sa ampunan. Isang araw, may bumukas na portal sa harap niya, at dahil sa desperasyon, tumalon siya papasok at napunta sa Demon Realm. Pan ng panganib ang mundo roon, pero may mga mababait ding demonyo na tinanggap siya bilang isa sa kanila.
Habang lumalaki siya sa piling nila, nahumaling siya sa kultura at teknolohiya ng mga demonyo. Isang araw, habang nasa mataas na lugar sila ng mga kaibigan niya, nakita nila na hawak ng mga warlords ng impyerno ang lahat ng yaman, at ginagawang alipin ang mga karaniwang demonyo. Dahil sa polusyon at kakulangan sa pagkain, namatay ang isa sa mga kaibigan niya, at simula noon, nangako siyang ililigtas niya ang lahat at dadalhin sila sa mas magandang mundo. Paglipas ng panahon, nagawa niyang makalikha ng device para madala ang mga demonyo sa Earth para mabuhay ng mas maayos. Pero kasabay nito, si Mary at ang tropa ng Darkcom ay walang awang nangangaso ng mga demonyo. Isang misyon ang nagdala sa kanila sa lugar kung saan nakatago ang mga refugee na dinala ng batang lalaki, at pinagbabaril nila ang mga ito nang hindi man lang pinakikinggan ang paliwanag nila. Kasabay nito, pinangungunahan ng batang lalaki ang isang grupo ng mga demonyo papunta sa ligtas na bahay nang biglang sundan sila ng isang dambuhalang halimaw na kinain ang mga kasama niya isa-isa. Nakarating sila sa safe house pero napalibutan na ito ng Darkcom. Sa kabutihang palad, nagawa ng bata na magdalawang isip si Mary bago siya paputukan. Nagtanong ito kung bakit may tao sa piling ng mga demonyo, at sinubukan niyang ipaliwanag na gusto lang niyang iligtas ang mga kaibigan niya. Pero bigla ring bumagsak ang dambuhalang halimaw mula sa portal at sinimulang kainin ang lahat ng demonyo, dahilan para magpanik si Mary. Inutusan ni Mary ang mga sundalo niya na paputukan ng halimaw, pero sa dami ng bala, tinamaan at napatay rin ang ilang inosenteng demonyo. Nasugatan din ang batang lalaki at wala siyang nagawa habang pinili ni Mary na gumamit ng matinding paraan para talunin ang halimaw, isinubo niya rito ang isang buong pack ng granada, at nang sumabog ito, nalipol pati ang mga natitirang demonyo. Ang pangyayaring yun ang tuluyang bumasag sa batang lalaki. Pagkatapos niyang ayusin ang sarili niya na parang makina, naging si Rabbit siya, isang taong naging halimaw na puno ng galit at paghihiganti laban sa Darkcom at sa buong sangkatauhan. Nanlaki ang mata ni Mary nang makita niyang buhay pa pala ito, at sabi ni Rabbit, siguradong pinagsisisihan daw niya na pinabayaan niya siyang mabuhay. Pilit niyang kinukumbinsi si Rabbit na gusto naman talaga niyang pakinggan ito noon, pero ngayon naiintindihan na raw niya kung saan ang gagaling ang pagiging brutal nito, dahil tao lang daw ang kayang maging ganun kalupit at single-minded. Hindi niya tinake as compliment ang sinabi ni Mary, at tinaas na niya ang espada niya para tapusin na siya. Samantala, patuloy pa rin ang laban ni Dante sa Maquis. Kaya pa niyang pumatay ng mga demonyo habang pigil ang hininga, pero pagdating sa Winged Demon, ibang usapan na. Tinulak siya nito pabalik sa portal, at si Rabbit, na napatingin habang papalapit si Dante, ay pinigilan ang pagbagsak ng espada. Sinubukan ni Dante na muling gisingin ang demon powers niya habang pinipilit niyang itulak pa atras ang kalaban. Napansin niya ang device ni Rabbit na nagpapabukas sa portal, kaya sinipa niya ito at sinira, dahilan para magsara na ang portal. At dahil doon, nahati ang mukha ng Winged Demon at tuluyang namatay. Pagkatapos noon, hinarap na ni Dante si Rabbit, at nabigla siyang makitang tao ito. Pero wala nang pakialam si Rabbit, nagpaulan ito ng aerial blade attacks. Naiwasan lahat ni Dante at sinuntok niya si Rabbit papalayo, pero hinablat pa rin niya ito sa gilid ng bubong dahil ayaw niyang mawala ang pendant ng nanay niya. Sabi ni Rabbit, may pagkakataon si Dante na tapusin na sana ang lahat, at pinaalalahanan siya na huwag niyang kalimutan ang desisyong ginawa niya kapag dumating na ang mas malalang kapalit nito. Pagkasabi niyon, pinutol niya ang tali ng kwintas at nahulog siya sa tubig. Nalito si Dante sa ibig sabihin ng sinabi ni Rabbit, pero masaya pa rin siya dahil nakuha niya ulit ang kwintas ng mama niya. Biglang dumating sina Baines at Fino sakay ng chopper para isakay sina Dante at Mary pabalik. Habang nakatingin si Baines sa paligid, tuwang-tuwa siya sa makasalanang eksena at sinabing ito palang daw ang simula ng kanilang banal na digmaan laban sa mga demonyo. Pero hindi pa pala patay si Rabbit, natagpuan niya ang maliit na Chimera Demon na buhay pa rin. Sabi niya, may huli pa siyang misyon, at kinain niya ang Chimera para maabsorb ang lahat ng kapangyarihan nito. Balik sa rooftop, sinimulan ng hakuti ng mga Darkcom soldiers ang mga bangkay ng demonyo. Inutusan sila ni Baines na i-prep ang mga ito para sa photoshoot para mas mukhang delikado sa balita. Tapos tinawagan niya ang military general para sabihin si Mary daw ang gumawa ng lahat ng ito, kahit sa totoo lang, tingin lang niya kay Mary ay parang isang asong sinanay lang sa utos. Habang abala ang ibang mga sundalo sa paghahakot ng bangkay, nakita ni Anders ang device na nagbubukas ng portal at kinuha niya ito para hindi na mapunta sa iba. Samantala, nag-uusap sina Mary at Dante, sabi ni Mary, ibigay na lang daw niya ng maayos ang amulet kasi tanging Darkcom lang daw ang makakapagligtas ng mundo sa ilalim ng pamumuno ni Baines. Pero tumanggi si Dante dahil alam niyang walang malasakit si Baines sa kahit anong dapat iligtas. Nagsimula ng mag-init ang argumento nila, at pinaalala ni Dante kung ilang beses na niyang niligtas si Mary, pero kahit ganon, porsigido pa rin si Mary na makuha ang amulet.
Biglang sumingit si Fino at sinabing nararamdaman niyang may chemistry sa dalawa. Tinanong pa niya si Dante kung okay pa rin sila kahit ibinente niya ito noon, at sagot ni Dante, inasahan na raw niya yun. Biglang dumating si Baines kasama ang iba pang sundalo at tinanong si Mary kung nasaan ang espada ni Sparta. Sabi ni Mary, nadala ito ni Rabbit nung nahulog siya sa ilog, at biglang sinabi ni Baines na dismayado siya sa performance ni Mary. Akala ni Mary, galit si Baines dahil sa pagkamatay ng mga sundalo, kaya nag-sorry siya. Pero sabi ni Baines, kalimutan na raw ang mga patay, gumanap lang daw sila ng papel nila ayon sa utos ng Diyos. Ang mas mahalaga raw ay ang espada at ang amulet. Napatigil si Mary, biglang na-realize kung gaano ka-brutal at walang puso talaga si Baines. Sumingit si Dante at sinabing nadala rin ni Rabbit ang amulet. Tangkang rekrutuhin ni Baines si Dante para sa war nila, pero sabi ni Dante, lumapit na lang sila sa kanya kung meron silang demonyong hindi na kaya ng mga tauhan nila. Umalis na siya, pero inutusan ni Baines ang mga tao niya na barilin siya at sinabihan si Mary na arestuhin ito. Halos sundin na ni Mary ang utos nang bigla silang gulat na gulat sa isang pagsabog. Bumalik si Rabbit, ngayon ay mutated na at naghahanap ng ganti. Agad inutusan ni Baines ang lahat na patayin ito, pero pinagsama ni Rabbit ang katawan niya sa espada ni Sparta at pinatay lahat ng sundalo. Binutis niya ang bubong para ma-isolate sina Dante at Mary mula sa ibang grupo. Sinimulan niyang isa-isang patayin ng mga sundalo habang si Baines naman ay agad nagpasya na tumakas sakay ng chopper kasama si Anders na nakakapit sa gilid, dala-dala ang portal device. Sa rooftop, unang umatras si Fino nang makaramdam ng panganib, pero sina Dante at Mary ay nagpasya na mag-team up para labanan si Rabbit. Sabay silang umatake, pero hindi tinabla ng anti-demon bullet si Rabbit. Habang iniiwasan nila ang mga atake nito, pinuntirya ni Mary ang artificial heart ni Rabbit, at agad niya itong tinakpan, dito nila nalaman na ito ang weak point niya. Dumating ang mga military chopper at binaril si Rabbit, pero hindi nagtagal ang mga yun dahil winasak ni Rabbit gamit ang aerial slashes niya. Binalingan niya ulit sina Dante at Mary at tinamaan si Mary, pinatalsik siya palayo. Nakipagsabayan si Dante ng espada, at kahit mas mahina siya, nagawa niyang masugitan ang puso ni Rabbit na nagpapadaloy ng demonic blood sa katawan nito. Plano na sana niyang tapusin ang laban, pero biglang sinunggaban siya ni Rabbit at itinapon ng malayo, dahilan para siya'y matinding masugitan. Habang papatapos na si Rabbit sa pagbara kay Dante, biglang dumating si Fino dala-dala ang isang naiwanang rocket launcher para iligtas ang kaibigan niya. Pero bago pa man siya makaputok, sinaksak agad siya ni Rabbit at itinapon sa lupa. Habang namamatay si Fino sa bisig ni Dante, tuluyang pumutok ang galit nito at lumabas na naman ang kanyang demonic powers. Sugod agad si Dante kay Rabbit gamit ang buong lakas niya, habang si Mary ay nagkamalay na rin, pero hindi siya makasuporta dahil patay na ang battery ng lahat ng gamit niya. Sa kabila ng lakas ni Dante, muli siyang natalo ni Rabbit, sinapak siya ng malakas hanggang sa sumalpok siya sa isang gusali. Ramdam na ni Dante na nauubos na ang lakas niyang demonyo at nagsimula na rin siyang dumyugo. Pero bago siya tuluyang mahuli ni Rabbit, dumating si Mary sakay ng spare na fighter helicopter at binaril si Rabbit para mabigyan ng pagkakataon si Dante. Pagkatalo ni Dante mula sa building, pinakawalan ni Mary ang mga missiles para tapusin si Rabbit, pero hindi ito sapat, kaya agad siyang sinundan ni Rabbit at nilure ang bubong ng chopper. Buti na lang, na-dropkick siya ni Dante para makalayo si Mary. Bumagsak ang helicopter pero nakaligtas si Mary. Sa kabilang banda, nahulog si Dante sa bubong at nawala ang amulet, na agad namang pinulot ni Rabbit. Nang ikabit ni Rabbit ang amulet sa espada, naging tunay na anyo ito, at idineklara niyang kapag natikman ng espada ng Sparta ang kabuuan ng dugo ng magkapatid, wawasakin nito ang balanse ng Earth. Tinawanan lang siya ni Dante, pero ipinahid ni Rabbit ang dugo mula sa test tube, na galing sa kapatid ni Dante, sa bato, saka sinaksak si Dante para makuha rin ang dugo niya. Nagsanib ang dugo sa bato, at isang pulang enerhiya ang pinakawalan na siyang Samira sa pader sa pagitan ng mga mundo. Naging pula ang langit, nagsimula ng lumitaw ang mga demonyo sa gitna ng syudad, at nagbago pa ang terrain. Itinaas ni Rabbit si Dante gamit ang espada at ipinakita sa kanya ang pagkawasak ng kanyang mundo, pero may isa pang natitirang bala si Mary, at ito ang ginamit niya para tamaan ang artificial heart ni Rabbit. Nabiyak ito, nang hina si Rabbit, at nabitawan ang espada. Hinugot ni Dante ito at sinabing kung buhay pa ang kapatid niya, may dahilan pa siyang mabuhay. Naging full demon siya at ginilitan si Rabbit, hinati ito sa gitna, at tinanggal ang bato sa espada. Sa oras na iyon, bumalik ang pader sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng mga demonyo, at biglang nawala lahat ng halimaw. Bumalik sa normal si Dante at lumapit kay Mary para makipag-usap, sabi niya, baka tama si Rabbit sa ilang bagay, pero wala na ring saysay.
Balak daw niyang hanapin ang kanyang kapatid at inanyayahan si Mary na maging partner niya. Oo si Mary na parang nagbibiro, pero habang nakatalikod si Dante, tinurukan niya ito ng pampatulog dahil naniniwala siya kay Beans na delikado si Dante. Samantala, si Beans, na nakuha na ang device mula kay Anders, ay nagbukas ng portal papuntang Mackey at nagpadala ng fighter jets para bambahin ang mga demonyo gamit ang hitsikang missiles. Sinimulan niya ang pagsakop sa Demon Realm, pinapatay ang sinumang demonyo at minimina ang yaman ng kanilang mundo. Samantala, si Dante ay naka-freeze, at ang espada pati ang amulet ay nakahiwalay na sa kanya. Wala nang pumipigil sa mga tao na sakupin ang Mackey, at ang mga demonyo ay ginawang bilanggo sa sarili nilang lupain. Pero biglang may dumating para palayain sila, ang parehong winged demon na nakalaban ni Dante noon. Sabi niya, pinalaya na raw sila ng hari ng impyerno na si Mondes, tulad ng pagpapalaya niya sa kanya noon. Bigla siyang nag-transform sa anyong tao, kambal pala ni Dante, at idineklara niya na ang digmaang sinimulan ng tao, sila na ngayon ang magtatapos.